Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ayan. Ito kasi itong sa Sorsogon Coastal Expressway is now open. Ang ganda, no? Noong unang tinitingnan ko, sabi ko, plano lang pala yun. Akala ko totoo kasi parehong-pareho yung itsura. Nagbago lang, gabi yung isa, ito umaga. Di ba? Pero itsura niya, parehong-pareho. Oh, galing talaga. Galing ng DPWH. Oh, good news yan, ha? Pero buti hindi sinabi ng mga hinayupak, lalo na sila Robredo. Dapat bigas. Binigay muna yung bigas kaysa sa ginawa ng kalsada dyan. O isipin nyo na lang kung hindi naging Pangulo si Duterte, kawawa yung mga probinsya. Walang mga project na matatapos. Kaya nga, di ba, napag-iwanan? Ganyan nung nangyari sa mga ibang Pangulo, napag-iwanan yung mga probinsya. Dahil wala akong pakialam. Ito nangyayari senaryo sa Pilipinas, mula nung dumating to si Cory. Ang nangyayari nun, ang national government, ang concentration nasa Manila. Kasi national government sila, wala silang pakialam doon sa mga nandun sa dulo eh. Basta Manila lang gagawin nila kahit national government sila. Ang pakialam nila Maynila. Bakit? Iniisip nila, sagutin ng LGU yan, dapat proyekto ng LGU. Eh ang problema, sa kasalukuyang konstitusyon natin, ang LGU wala masyadong pera. Kasi yung pera, yung tax na nakukuha nila doon, ibinibigay nila sa national government. Tapos yung national government lang ang magbibigay sa LGU. Ganun ang sistema natin. Eh ang problema, itong mga presidente natin na politiko, ang gagawin lang ho nila, yung mga kaalyado lang nila ang bibigyan nila ng budget na malaki. Yung mga hindi nila kaalyado, kaya ang nangyayari, nagsisip-sipan itong mga mayor, sip-sip sa Pangulo. Bakit? Kasi baka hindi sila maambunan. Kaya nga hindi nyo ba napapansin, talunan ng partido itong mga hinayupak na ito? Sa Kongreso, ganyan din, talunan from the Senate to Kamara. Talunan ng partido. Bakit? Baka hindi maambunan ng presidente. Ganyan no, mga hinayupak yung mga yan. Kasi nga, yung national government, yung sarili lang iniintindi. Pero, ngunit, kung maipasok yung federal form of government, baligtad na. Yung LGU na ang magbibigay ng pera sa national government na sapat lang, konti lang. Yung malaking portion mapupunta na sa LGU. So mapapalago na nila yung kanilang syudad. Hindi na nila kailangan sumipsip pa dun sa Pangulo. Pero buti naman din at least ang ating Pangulo ngayon, si Pangulong Duterte, kahit probinsya yan, di ba, isipin nyo kalaban niya si Leni Robredo, lagi niyang pinipintasan niya noon, di ba? Pero merong proyekto yung sa Bicol, yung airport. Kasi hindi politiko ang ating Pangulo. Public servant siya, wala siyang pakialam, kahit hindi ka kaalyado, gagawin yan. O, di ba? Buti na lang ganyan ang ating Pangulo. Paano kung naging Pangulo si Mar Rojas? Naku, good luck sa ating mga Pilipino. Ayun po ang ating good news Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita ulit tayo bukas. Alas 12:30. So sana po ay wag nyong maging habit nyo na po araw-araw ang manood sa Banat Bay para ho tayo maging aware sa nangyayari sa ating bayan. At ating pong ibabalita ng tapat. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Di katulad ng GMA7 na pinoprotektahan si Arn. Arn, baka akala mo nakalimutan kita. Dito sa Banat Bay, kahit kaalyado. Diba, tinan mo nga, binanata natin ng konti ang DOTR Pero itong GMA7, pinoprotektahan, walang kinikilingan. Di nga. Bakit di nyo man lang ibalita yung kay Arn? Pwede nyo ibalita yung komento ni Madam Balabagan. Na nabuntis siya nung siya'y bata-bata pa.
ng inyong reporter. Oy, Cecil Resurrection, salamat naman. Salamat naman. Salamat. Mayong pinagsamahang muli. Bawal na sa Cavite yan. Oh, maraming kumakanta niya. Salamat. Alam niyo yung kanta ng Dadon, Salamat? Ako, ang dami yung kumakanta niyan. Alam niyo ba dahil sa Dadon, at alam niyo yung Dadon na banda, dahil sa Dadon nagkaroon ng Mocha Girls. Walang biro. Kasi doon, panapan mo ako ng Dadon. Kaya ako nagsimulang mag-drums. Dahil si JB Leonor, tingnan mo, pati yung drummer, kilala ko pa. Talagang panapan ako niyan. Sobrang panapan ako niyan. To the point na gusto ko mag-apply na PA sa kanila noon. Sa Dadon. Tapos doon sabi ko, gagayahin ko tong drummer. So nag-drums ako. Oh. Sabi nila, pag drummer, sweet lover. Ayun. So nag-drums ako noon, syempre. Tapos hanggang nagkakilala kami ni Mocha noon, nung kolehiyo na. Drummer ako noon, tapos rock singer namin siya. Ang kantahan namin, No Doubt, mga Just a Girl, mga Spider, mga yan ang tugtugan namin noon. Yung Don't speak and I will. Ganon, yung kanta na yon. Yan ang mga tugtugan namin noon ni Mocha, rock. Tapos nun, sabi namin, Mox, wala mangyayari sa ating katutugtog ng rock. Walang pera sa rock, sabi namin. Halika, mag-variety na lang tayo. From rockstar, naging variety si Mocha. Ang pormahan niya nun, rockstar. Tapos biglang nag-ek-ek shorts. Nagulat yung mga bar. Totoo to, nagulat yung mga bar, nag-ek-ek shorts si Mocha. Ay, biglang doon na nagsimula, sabi nung isang... Tapos, dahil doon, itong Hard Rock Cafe, dyan sa Makati noon, sa Hard Rock Cafe, naging regular kami dyan, si Mocha, tas may dancer kami sa gilid. Sabi niya, dagdagan pa dancer mo, gawin mong 5. Tas dinagdagan namin, pinakanta namin, ayun na, nagsimula na ang Mocha Girls. So ang pinakapudot dulo niyan ay Dadon. Yung, Salamat! Okay, envelope ID, dun 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 dun. Buti na lang talaga, wala ako sa Cavite. Minsan gusto ko tuloy mag-karaoke live dito, no? May manunood kaya sa akin? Biro lang, ha? Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Wag ho tayong spam. Kayo talaga, nag-i-spam kayo, ha? Sige, ha? I-hide user ko kayo. Sinabi nang wag mag-spam, Diba? Magandang araw po sa inyo. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita ho tayo uli bukas 12:30 ng gabi. Sana po ay i-share nyo ito. Mag-subscribe po kayo sa ating mga kababayan. Thank you very much po. Ako po si Banat Bay. Wait. Dalilito na ako. Ay, ayan.